to them that in fact, it violated certain provisions of the Constitution. There's nothing that could prevent the Supreme Court from doing that. Now, I don't want to be misquoted on this. It doesn't mean that the Supreme Court will do it. But what I'm saying is that the Supreme Court has the power. Would that render the proceedings void for grave abuse of discretion? If the Supreme Court later finds out that based on the evidence and the allegations presented to them that in fact it violated certain provisions of the Constitution, there's nothing that could prevent the Supreme Court from doing that. OMG mga kababayan, ito na ang sikretong galaw ni Vice President Inday Sara Duterte. Mabubulgar na po dito sa bidyong ito. Grabe mga kababayan, ang Supreme Court hindi na po nakapagpigil na 2.0 na po ang pagbabasura dito sa impeachment na isinampa laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kahapon lamang mga kababayan, or kagabi, or kahapon, ang mga tambaluslos ay nagpalakpakan. Ngunit ano itets mga kababayan? Matapos silang magpalakpakan sa sobrang tuwa, ay anong mangyayari ngayon sa kanilang impeachment? Sapagkat ang There's a motion to suspend. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the hearing is suspended until May 4, 2026. Adjourn. palakpakan. Nagpalakpakan. Ay! Apir pa sila. Si Tabigi po papalakpakan. Alam nyo mga kababayan, nako po, iiyak po ito mamaya-maya lang konti. Paiiyakin natin. Natandaan nyo po ito ha, itong video na itong pinakita ko sa inyo. Nako, dito po mga kababayan, sinasabi ko sa inyo. Hindi po ito ano ha, hindi po ito etyos-etyos lang. May desisyon na po ang Korte Suprema. Ha, Korte Suprema po ito. Kaya ito po ang kanilang pagpapalakpakan. Ay Mr. Tabinger, nagpapalakpakan ng mga ugok. Pero dito sa bidyong ito, sinisigurado ko sa inyo, kasunod ng palakpak nila na yan, iyakan na naman mga kababayan. Sapagkat ito pong video na ito, nako. Ito po, ipapakita ko na sa inyo kaagad. Mamaya, bibitinin ko muna kayo. Papakita ko muna ito sa inyo. Nalulukan na po. Matutuluyan na talaga ito magluka-luka pagka napanood niyo itong video na ito mga kababayan. Alright. Mayroon pa pong isang video mamaya. Titingnan natin kung maaabot pa natin yon. Hindi ko muna ay sasabihin sa inyo kung ano pa yon. Pero titingnan natin kung maaabot natin yon. Pero kung hindi, focus muna tayo dito sa pagbasura ng Supreme Court. Dito nga po sa impeachment laban kay BP Inday. Kung interesado ka po mapanood ang buong detalyeng ito, huwag mo pong i-skip ang video sapagkat maniwala ka sa hindi. Bakit si Inday Sara hindi po dumadalo dyan? Kasi ito po ang sekreto dyan mga kababayan. At tinitiyak ko sa inyo, pag natapos nyo po itong video ito, masasabi niyo, kaya naman pala, it's time to relax. Pero, kung stress ka na kahapon, dapat mo itong panoorin para makapag-relax ka. Alright, maraming salamat po muna sa mga bagong mga viewers natin. Nakikita ko po mga kababayan, ngayon lang tinitingnan ko, no? Grabe ang pagtaas, tuloy-tuloy po ang pagtaas ng ating mga bagong kaibigan or mga bago nating mga viewers. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo mga kababayan ha. Ito po, tumataas po, nagmula po sa 7%, ngayon po 15.6% na po ang itinaas, mahigit na po kalahati ang itinaas ng mga bagong viewers na nakikita ko po dito sa ating channel. Thank you very much. Patapusin nyo po ang buong video ito nang sa ganon ay mas marami pa po kayong matutunan at malaman dito. Maraming salamat sa inyo. Paki-subscribe na rin at paki-like ang video at paki-share mga kababayan. Salamat. Ito na po. Hindi ko na kayo patatagalin pa. Ito na Si Sir Sindanya nalulukarit na raw talaga. Sa tingin nyo kaya mga kababayan,
pag narinig niya po itong ating video ngayon, napanood na ito, matutuluyan po ito. Sabi niya rito, no, nanuloka na umano si Akbayan Parteles Representative Percy Sindanya sa mga Duterte dahil sa mga ginagawang pag-question nito sa impeachment proceedings, partikular sa paglapit ng mga ito sa Supreme Court. Dagdag pa ni Sindanya, feeling matalino ang mga Duterte kaysa konstitusyon. Bugok, hindi po matalino ang mga Duterte kaysa sa konstitusyon. Sadya lang pong matalino talaga sila. At ikaw, tabingi talaga yung utak mo. Sorry tabingi yung utak mo. Hindi po tabingi yung ano mo. Basta yung utak mo yung tabingi. Ganda oh. Eto na nga. Dito na po mga kababayan, ipapakita ko na po sa inyo yung decision na po ito ng korte. Oh, teka ito nga mayroon nga dito ng mayroon nga dito sa DCMM, kaso nga lang alam niyo naman nagka-copyright yan. Ito na lang, panoorin niyo na lang po ito. Yan po. Babasahin ko na lang mga kababayan, ito. Sabi rito, SC clarifies forthwith in impeachment denies petition to compel Senate to immediately convene VP Sara impeachment trial. Ano po ba ibig sabihin nito mga kababayan? The Supreme Court in bank in a 1401. Oh, mayroong isa Dati kasi 14-0, di ba? 13-0, ngayon mayroong isa. Decision dismissed the petition for mandamus filed by Catalino Aldia Hinerillo Jr. which sought to compel the Senate to immediately convene as an impeachment court to try the charges against Vice President Sara Duterte. Ito mga kababayan, panoorin lang natin to, pero papalitan ko lang ng tatabunan ko lang siguro ng picture yan para sorry po, para hindi po tayo makaka-copyright. Your concern is human rights. Ito kay Tatay Digong. Hindi nyo na ba narinig mga Mine is human life. Ko lang tatabunan ko lang guys para hindi po tayo makaka-copyright. Teka lang mga kababayan Wait lang. Wait lang mga kababayan Concern Nasaan na ba yun? Wait lang mga kababayan, iloop ko muna ito para tuloy-tuloy lang siya dyan. Okay, yan. Sana is human sound rights. yan Ito, pakita ko sa inyo mga Mine is human life. Samantala, Tony at Rika, nakakalabas lamang na dito ng Supreme Court NBank, inilaw na ang salitang forthwith sa Article 11, Your Section 3 ng Saligang Batas ay nangangahulugan is human nasa loob rights. ng makatwirang panahon na maaaring maikli o mahaba Mine is depende sa mga human pangyayari ng life. bawat kaso. Ayon sa Supreme Court, layo nito na makapaghanda ang Senado sakaling na mag-convene bilang impeachment Your court. Bakit sa dito din na pag-alaman ng concern Korte is Suprema na human rights. pumilos ang Senado sa tamang panahon at Mine walang naging is paglabas sa human konstitusyon. lives. Una nang naging baliktaktakan ang terminong forthwith kaya naghain ang petisyon for mandamus si Catalino Aldea Hinerillo Jr. Your na layong piliin ng Senado na agarang is mag-convene bilang human impeachment court. rights. Dagdag pa ng SC, itinuring ng moot ang Mine petisyon dahil is nauna ng nabasura human ang lives. articles of impeachment laban sa Vice Presidente sa mga naunang desisyon ng Korte noong July 25 ng nakaraang taon. At yan Your ang Ayan, concern mga kababayan. is human rights. Hindi po matatandaan, ito pong balitang ito tungkol Mine dito sa is forthwith human na lives. dinesisyonan ng korte na hindi naman daw pala ito gano'n, no? Katulad nga po ng nangyari na i-discuss po nung Your mga senador concern noon na matatandaan sa impeachment kay is David Sara. human Kung rights. inyo po matatandaan mga kababayan, ito po ay Mine is human mga kababayan, lives. ng unang impeachment ng 2025. Bukod kasi doon sa Your concern nag-motion is itong human mga rights. senador noon na nabasura nga, di ba, na ang tawag nun, na affirm
'Di ba? Una muna, dinesisyonan ng unconstitutional kasi nga lumabag sila sa 1-year bar, no? Yung 1 taon lang dapat sa impeachment pwede silang magsampa. Nilabag nila 'yon. Excuse me. So nagmotion pa ngayon ng Congress at inaffirm ng Congress. Kailangan talaga wala na talaga 'yon kasi nga nilabag na ninyo yung 1 taon, 1 beses lang dapat kayo mag-file. Now, bukod pa doon, mayroon pa silang final ng mandamos. Ito nga yun, yung utusan, yung mandamos na utusan ng forthwith or magsagawa kaagad, madaliin ng Kongreso. Dinesisyonan uli ng Supreme Court yan, mga kababayan, binasura uli yan, bagamat moot and academic na, wala na, di ba? Pero nagdesisyon pa rin ng korte na ito talaga wala, hindi ito ganun, no? Kailangan, yung forthwith na yun, ibig sabihin, binibigyan ng tamang panahon ang Senado, mga kababayan. Ito nga, sabi nga dito ng dating spokesperson, this ruling is not just a vindication for those of us who navigated this complex legal waters. It is a victory for constitutional stability. Yan, mga kababayan. Ito po kasing ibang mga tawag nito, ibang mga tao, ibang mga kababayan natin na aapura. Di ba si Soto noon, gustong-gusto na talagang umpisan kaso nga yun yung panahon pa ni Escudero. Kasi nga mayroon na pong sinunod ang mayroon na po kasing yung Senado. Korte na binasura na nga ito. Pero bukod sa binasura na, dahil nga nandun ito sa Senado, marami ang mga gustong i-forthwith na ito or umpisan na kaagad. Yun ngayon ang kanilang nag-motion sila or nagsumiti sila ng petisyon ng mandamos dyan sa korte para nga utusan ng Senado na magsagawa na noon. Pero ganoon pa man, talo pa rin sila, mga kababayan. Sa lahat pa ng aspeto, talo pa rin sila. At ngayon, ito ang matinding pagkakatalo nila, mga kababayan. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo sa matinding pagkakatalo nila dito, mga kababayan, sa impeachment na ito? Di ba kahapon tawag nito, yung in-impeach na nga nila si BP Inday, nagpapalakpakan na nga sila. Ngayon, mga kababayan, ito, mawawalan saysay po yan, yung palakpakan nila na yan, ayan di ba? Tuwan-tuwa yung mga unggoy, di ba? Tuwan-tuwa yung mga unggoy. Ito, panoorin natin. Kapag may hinala na mabigat na pagkakamali ang isang mataas na opisyal, mayroon tayong tinatawag na impeachment. Okay? So, dito sa balitang lumabas, ang House Committee on Justice, ang screening committee ng ating mga kongresista. Silang lahat ay nagkasundo. Unanimous ang desisyon. Ibig sabihin, walang no, walang abstain. Lahat sila ay naniwala na mayroong probable cause sa 3rd and 4th impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dito sa unanimous vote na to, hindi pa naman nila sinasabing guilty ang Vice Presidente. Yan ang liliwanagin natin. Wala pang sinasabing guilty rito, wala pang guilty verdict. Ang sinasabi lang nila, masyadong madaming nakitang ebidensya para baliwalain ito. Kaya dapat itong i-level up sa mas malaking entablado, sa mas malaking stage, no? So dito ang Kongreso ay gagawa yan ng itong Committee on Justice, gagawa yan ng report at irerekomenda sa plenaryo na magbotohan, no, at gawin itong articles of impeachment upang maipasa sa mataas na kapulungan ang nasabing reklamo upang maumpisahan na, no, itong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Okay. So dito, tingnan natin yung legal na resibo. Bakit nila ito ginagawa? Itong ating mababang kapulungan. Ito po ay hindi basta drama-drama lang, no? May sinusunod po silang manual. Ito po ay ang Philippine Constitution, yung 1987 Philippine Constitution. So uulitin natin, babanggitin natin muli. Bagamat ito po ay madalas kong mabanggit,
ng mga nakarang episodes patungkol sa reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon po sa Article 11, Section 2 and 3, no? Dito po nakasaad sa artikulong ito na ang Vice Presidente ay pwedeng ma-impeach dahil sa mga kasalanang gaya ng betrayal of public trust o culpable violation of the Constitution. Ang Kamara po, ang House of Representatives, ang Kongreso, ang siyang may exclusive power na simulan ang prosesong ito. Okay? So, bukod sa konstitusyon, no, tungkol dyan sa nabanggit ko kanina, sa impeachable official na yan, may mga jurisprudence din tayo na dinesisyonan na ng ating Korte Suprema. Unang-una dito at napaka-popular na kaso, no, landmark case to, ito po yung tungkol kay Francisco versus House of Representatives. Ilang beses ko na din itong nabanggit at naipaliwanag, pero uulitin natin dito. Nilinaw dito na ang impeachment ay parehong legal at political. Dito rin ang galing, no, ang 1-year bar rule dito sa Francisco versus House of Representatives. Isang beses lang pwedeng mag-file sa loob ng 1 taon. Kapag gusto mo ireklamo ang impeachable official, once, no, in a year lang pwedeng magsampa na reklamo dyan. Okay? Dito naman sa kaso ni Gutierrez versus Take note nyo yung mga kababayan ha. Ito po ang video ni Attorney Bueno. Latest po ito, 12 hours ago lang. 18,666 ang views. Take note ha, 12 hours ago lang po ito mga kababayan. So ito, binabanggit niya, isang beses lang mag-file, no? Diyan sa ruling ng Francisco ba yun? Isang beses lang. Dito pala yon yung 1-year rule. reklamo dyan. Okay? Dito naman sa kaso ni Gutierrez versus House of Representatives. Sinabi po ng Korte Suprema na hanggat sinusunod ng Kamara ang kanilang sariling House rules, hindi pwedeng pakialaman ng hukom o ng mga hukom ang kanilang proseso ng pagtukoy sa probable cause. Kasi nga, di ba, dito ngayon sa kanina, no, nakita ng 53 votes na ng 53 congressmen na may existing probable cause. Okay, so ready na yan to move doon sa plenaryo. So, sabi ko nga, ano ang susunod na kabanata dito sa nangyari kanina sa House Committee on Justice. Dahil lusot na po sa Committee on Justice, ito po ang mga milestones na aabangan natin simula ngayong A4 ng Mayo taong kasalukuyan. Ano yung unang hakbang? Okay? Dadalhin ang report sa lahat ng mga congressman. Kailangan ng 1/3 na boto para formal na maging impeach ang opisyal. So dadalhin sa plenaryo, ibig sabihin sa lahat ng mga congressman kailangan makakuha ng 1/3 na votes para formal na maging impeach si Vice President Sara Duterte. Ayan mga kababayan, dalawa ang pinupuntahan ko dito. Ito, ang punto nito mga kababayan, mayroon akong video dyan, ha? Yung tungkol dyan. Pero yung punto kanina, sinasabi niya, yung kay Gutierrez, hindi makikialam ang mga maestrado, ang Korte Suprema hanggat sumusunod sa rules nila itong mga congressman, mga kababayan. Pero tingnan nyo ha, ano ito? Video rin po ito ni Attorney Rene Bueno, mga kababayan. Narinig natin dito sa Gutierrez ruling, tama? Sabi ko nga, ano ang susunod na kabanata dito sa nangyari kanina, year lang pwedeng magsampa na reklamo dyan. Okay? Dito naman sa kaso ni Gutierrez versus House of Representatives. Sinabi po ng Korte Suprema na hanggat sinusunod ng Kamara ang kanilang sariling House rules, hindi pwedeng pakialaman ng hukom. Hanggat sinusunod ng Kamara ang kanilang sariling House rules, hindi papakailaman ng korte or ng hukom ng Pilipinas. Ano ito ang ginawa ninyo mga kababayan? Panoorin natin. The Supreme Court in its decision in 2025, sinabi niya na walang impeachment complaint na pwedeng isumite ng mas maaga pa sa February 6, 2026. At yan ay inaffirm ng Korte Suprema in its resolution, in its decision last January 29 of 2026. Ibig sabihin, there was a very explicit dispositive portion which says that the next impeachment complaint must be filed not earlier than February 6 of 2026. Now, I'm just wondering bakit may nag-file ng February 2. Paktay ka diha mga kababayan! Matutuluyan na talaga maluluka-luka ng aking jutak nito.
Ito mga kababayan, sinasabi ko sa inyo ha. Attorney Bueno, The Law and Beyond. 2 months ago, 247,000 views po ito. Ha? Ayon dito kanina lang sa sinabi niya, ito kahapon lang, sabi dito sa Gutierrez ruling, hindi makikialam ang Supreme Court or Korte kung sumusunod ang Kamara sa sarili nilang House rules. Kapag gusto mo ireklamo ang impeachable official, kaso ni Gutierrez versus House of Representatives, sinabi po ng Korte Suprema na hanggat sinusunod ng Kamara ang kanilang sariling House rules, hindi pwedeng pakialaman ng hukom o ng mga hukom ang kanilang proseso ng pagtukoy sa probable cause. Kasi nga, di ba? Ang tanong mga kababayan, sumunod ba sila sa sarili nilang rules? Kasi, di ba rules nila din yan, yung 1-year bar, no? Isang bisis lang sa isang taon, pwede magsampa. Ay, sandali, BMR. Iba naman tinutukoy dito, petsa naman ito eh. Oo nga, petsa yan, pero dyan nag-umpisa sila. 4 yan, mga kababayan. No? Pakinggan ninyo ito. Ito rin yung video kung saan, mga kababayan, ay 1 month ago, 255,000 ang views. Ito naman ay ang sekreto, ang title, ang thumbnails nito, mga kababayan, ang sekreto ni VP Sara. Yung title kanina nun sa isa, walang bisa ang bagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Kaya makikita natin ito, pakinggan natin. 1 month ago naman ito. Bilis ang trabaho. Pero dito papasok ang trap o yung bitag. Nako, nabitag pa. Ang argumento, Natrap na nga, nabitag pa, natabingi natuluyan. Natuluyan, tumabingi. Naluka-luka na tuloy. Natabingi na nga, naluka pa. kung ang House ay na-consolidate ng mga reklamong maaga, yung mga ipinail before February 26, no? Yung mga may paglabag sa 1-year bar rule. At mga reklamong tama ang petsa, yung sinampa or isinumite noong February 9 at 18. Pwedeng gawing butas yan ngayon ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Yan na nga ba sinasabi ko? Okay? Yan na nga ba ang sinasabi ko? Sabi ni Attorney Bueno, mga kababayan. Bueno, ano ang masasabi ninyo dyan? Mga, ikaw talaga Attorney Bueno eh. Binobuenas mo, binobuesit mo. Ako eh. Ito, umpisan lang natin mga kababayan ang kanyang video ni Attorney Bueno. Umpisan natin ito muna ha. Ito, pakinggan natin to. Our law office, medyo sa kaso ni Vice President latest development sa kaso ng ating pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Nitong nakaraang 2 araw ay formal nang pumasok sa kaso ni Vice President Sara Duterte tungkol doon sa impeachment. Pumasok na ang mga dekalibring abogado ng ating Vice Presidente mula sa opisina ng Fortune, Narbasa and Salazar Law Office. Medyo mabigat na law firm to at hindi basta-basta. Ginamit nila ang dokumentong appearance ad cutellam. Okay, so this is actually a Latin word. So dito, alamin po natin yung 3 malalim na legal na konsepto na gagamitin nilang pala. Ayan na. Yung concept of initiation. Yung paglatag pa lamang ng kanilang appearance ibang klaseng diskarte na kagad to. So dito, may question kagad sila kailan ba talaga nagsisimula ang impeachment? Pero ayon sa saligang batas, sa Article 11, ang impeachment po ay hindi maaaring gawin ng higit sa 1 beses sa loob ng 1 taon. Pero ito ang tanong, kailan naman nagsisimula ang bilang ng 1 taon?
Yan ay pinag-usapan na sa Korte Suprema at yan ang madalas na nagiging issue kapag nagkakaroon ng question tungkol sa one-year bar rule. Kapag nag-file noong nakaraang taon tapos magpapile uli ngayong taon naman na to, nagiging issue yan palagi. So ngayon dito, ang malamang na depensa ng mga abogado ni Vice ay igigiit nila na ang impeachment ay itinuturing na na-initiate na sa sandaling ang reklamo ay na-file. Yan ang una. Pangalawa, na-refer sa committee. Pangatlo, na isama sa order of business. Okay, so ang petsa, dahil ang proseso noong 2025 ay nagsimula noong February 5, 2025, yung ban ay dapat matatapos lamang pagkalipas ng February 6, 2026. Kung maalala nyo, diniscuss ko na to nung 3 or 4 weeks ago. Ayan na mga kababayan. Ngayon, ito po yung problema dito. Ano bang problema, Atty.? Kung ang House ay tumanggap at nagproseso ng mga bagong impeachment complaint, bago ang petsang nabanggit ko, tulad ng mga reklamong inihain noong February 2, sinasabi ng mga abogado na void from the start o walang bisa ang buong proseso dahil nilabag ang one-year bar rule. Nako, Okay. ayan na. Ito yung pangalawa, Ano pa? yung consolidation trap. Ayan na. Bago to. Bago yan. Ang bitag sa pagsama-sama ng reklamo, karaniwang ginagawa ng Kongreso Oo. ang consolidation Yan. o yung pagsama-sama ng iba't ibang reklamo laban sa isang opisyal para mapabilis ang trabaho. Oo. Pero dito papasok ang trap Nako, o yan yung na. bitag. Nako. Papasok na yung trap at ang bitag. Nako, tuluyan ang malulukarit yun. Tatabingin na yung utak ng talaga, Atty. Ang argumento, kung ang House ay na-consolidate ng mga reklamong maaga, yung mga ipinail before February 26, yung mga may paglabag sa one-year bar rule, at mga reklamong tama ang petsa, yung sinumpa or isinumite noong February 9 at 18, pwedeng gawing butas yan ngayon ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Yan na nga ba sinasabi ko? Okay? Yan na nga ba ang sinasabi ko? Sabi ni Atty., ang kukulit nyo kasi, butas na pala yan. So ang tanong, bakit bitag? Bakit nga Okay, ba? ganito yan. Sinasabi ng mga abogado na hindi pwedeng gamutin ng mga bagong reklamo ang isang prosesong nagsimula sa illegal na paraan. Nako, ayan na. Kapag pinagsama mo ang isang sira Oo. o yung isang illegal na reklamo sa isang maayos o legal na reklamo, Anong nangyayari? yung buong bundle ay maaari ng questionin sa Korte Suprema. Oo. Parang isang basket ng prutas yan. Kapag may isang bulok, Oo. nadadamay ang lahat. Oo. No? Kapag may isang basket ng kamatis na sariwa, lagyan mo na isang bulok, damay-damay na. Parang ganito sa consolidation trap. Okay? Pag mayroong isang tabingi dyan, tabingi na lahat ang utak dyan. Parang ganun yun, Atty., ano? Pag may isang tabingi ang utak dyan, tatabingi lahat ang mga utak ng mga nandyan. Pag may isang loko-loko dyan, loko-loko daw lahat. Lang yan. Gets nyo? Okay, punta tayo doon sa abuse of discretion. Ayan na. Yung pag-abuso sa kapangyarihan dahil ang appearance ad coelam ay nangangahulugang hindi sinusuko ni Vice President Sara Duterte ang kanyang karapatang magdemanda o mag-file ng petisyon sa mataas na hukuman upang questionin ang jurisdiction ng House of Representatives. Yan, dito papasok mga kababayan ang masasabi natin. Now you know kung bakit si VP Inday Sara hindi dumadalo dyan. Kasi nga, mayroon siyang ad cautilam na ipinasa dyan. Na ibig sabihin, nananatili ang kanyang karapatan para questionin ang legalidad ng inyong ginagawa dyan sa korte. Ang sakit. Biruin mo, nagpakahirap kayo dyan maghanap-hanap ng butas kung sino-sino mga ginamit ninyo dyan ng mga kriminal para lang mapasira niya si VP Inday, pero hindi pa rin uubra. Yung target nila dito, yung yung grave abuse of discretion. Okay, para doon sa iba na hindi pa masyadong pamilyar dito, yung grave abuse of discretion, ano ba to? Ano nga ba?
Ito yung kapag ang isang sangay ng gobyerno o isang branch of the government tulad ng House of Representatives ay gumawa ng desisyon na labag sa konstitusyon o labas sa kanilang kapangyarihan. Ang strategy dyan, babantayan ng Fortune, Narbasa, and Salazar ang bawat galaw ng committee ngayon. Okay? Yan. Kung itutuloy ng House ang impeachment, kahit may malinaw na paglabag sa one-year bar rule, Opo. gagamitin itong basihan para sa isang petition for certiorari sa Korte Suprema. Ito, diniscuss ko na din to several weeks ago. Dito sa kaso na to, sa impeachment na to, sasabihin ng Fortune Narbasa law firm na ang House ay nagpapakita ng pabigla-biglang desisyon at hindi sumusuri o sumusunod sa batas. Okay? Nahirap ito. Mukhang may butas na naman dito. Ay, butas na naman. Mahirap ito, sabi ni attorney, mga kababayan, ha? Mahirap ito. Wala talaga, may butas na naman eh. Ito abogado, ha? Ito, hindi po ito Pro Duterte, mga kababayan. Tingnan nyo nga yung kanyang mga vlog na latest na vlog niya ngayon. Talagang pabor na pabor siyang, hindi ba? Hindi ko naman sinasabing pabor na pabor siyang ma-impeach si BP Inday, kundi yung bang mararamdaman mo naman eh na hindi siya kakampi ni BP Sara, di ba? At nandun siya sa lining panagutin talaga via impeachment si BP Sara. Pero yung nauna niya mga vlog, ito ito yung mga sinasabi niya. So, ano yung epekto sa impeachment complaint nitong appearance at Cotelam? Ibig sabihin nito, nakareserba ang karapatang idemanda ang House of Representatives sa Supreme Court anumang oras. Okay? Okay. Kine-question nila dito kung sakasakali kung legal ba ang pagtanggap pa lang sa mga reklamo noong simula ng February. Consolidation trap, pinipigilan ng House na pagsamahin ang mga reklamo dahil baka madamay ang lahat ng pagiging illegal. Wala Yung lahat na naging illegal. Oo. Yung pinail na maaga, isinama doon sa pinail lang tama. Oo. O sabi ko nga kanina, parang isang basket ng kamatis. Ilagyan ng isang bulok, di damay-damay lahat. Mabubulok lahat yan. Okay? Okay, so yung abuse of discretion definitely gagamitin nila sa Supreme Court. Doon sa petition for certiorari para ipatigil ang buong paglilitis. Pwede. Kung maalala nyo, hanapin nyo dito na sinabi ko nung before na kung sakaling matutuloy ang impeachment sa House, iproseso ulit, petition for certiorari ang gagamitin ng kalaban. Ito na nga ang nangyayari. So sa madaling salita, ang pagpasok ng mga abogadong ito ay isang protective shield. Sinisiguro nila na ang House of Representatives ay hindi lalagpas sa guhit ng konstitusyon. Ginagamit nila ang mga teknikalidad na ito para patunayan na ang kasalukuyang impeachment ay minadali na naman at may mga butas na maaaring magpabaksak dito sa harap ng korte. Ayan mga kababayan. Sabi niya, hanapin nyo. Ito nahanap namin attorney. Tuloy natin ha. Kasi pinahanap ni attorney, sabi niya, hanapin ninyo yung video ko na yon. Ito yun. Oh, not earlier than February 6. Okay. February 2 pa lang tayo. Yun ang sabi ng 2 pa lang Supreme ngayon Court. 6. Diba? So, bakit kaya dumating sa punto na nag-apura sila ng February 6? Sabi ng ilang grupo ay kasi dinefine ng Korte Suprema kung ano ang session day. Kasi sa lumang legislative practice, ang session day is kung nag-umpisa ka ng Monday, natapos ka ng Wednesday, that is only considered as one session day. But according to the Supreme Court, you should stop that kind of practice. Kasi it must be, the one session day must be equivalent to one calendar day. Meaning, kung nag-start ka ng Monday, natapos ka kanina, kung continue mo sa kinabukasan, no, stop ka na doon. You need to stop the clock. One session day is equivalent to one calendar day. Oh, teka, masyadong partner, no? Ayan, mga kayubi, makinig kayo, medyo Ayan, talagang diba? One calendar day yun. Oo. So, hindi pwede yung Monday ka nagsimula, tinapos mo ng Wednesday, pagkatapos you will consider that as a one session day. Nakatatlong araw ka na Bakit one session day lang yun? Oh, okay. Diba? So, sabi ng Korte Suprema, one session day is equivalent to one calendar day. No? Pero walang sinabi ang Korte Suprema that the 1-year ban is lifted on January 15.
expressly it was provided in the decision, February 6 is the lifting of the 1-year ban. Oh, 'di ba mga kababayan, mayroon silang ipinasok na February 2. Tapos nga tinanggal nila ito, pero na-i-consolidate na 'yon. Huli na ang lahat. Naipasok na nila yung bulok. Okay. So that is the problem now. That situation where these three groups of complainants, Makabayan, Tindig Pilipinas, the Civil Society Group, Okay, tatlo. all of them filed an impeachment complaint against the Vice President. Sara. Paano kung yung legal team ni Vice President Sara Duterte prepared a petition to dismiss the case for filing the impeachment complaint earlier Done. than February 6 as provided for under the Supreme Court decision of 2025 as affirmed by the Supreme Court itself on January 29, 2026. So what is the possibility of dismissal? There is a great possibility of dismissing all of these three complaints. Wow. Sabi pa naman nakahanda ang Ayan na mga kababayan. Ito yung sinasabi natin, kaya si BP Inday Sara, kahit anong pangungulit nila dyan, naglagay pa sila ng mga bangko dyan para upuan ng multo. Hindi nila mapapunta si BP Inday Sara. Kasi umpisang-umpisa pa lang, wala talaga silang patutunguhan dyan. Tapos nagdagdag pa sila ng isang Ramil Madriaga na isang kriminal na puro lahat ng mga sinabi, puro kasinungalingan. Puro inalmahan. Kaya nagdagdag tuloy sila ng kaso sa kanilang sarili. Ito namang BIR, ganun din. Hindi rin mabuksan tong ano. Di ba? Hindi rin mabuksan yung, ang tawag nun, yung box. Mga ingot talaga. May pa-box-box pa itong mga animal na to. Pa-unboxing pa. Hindi naman nila tinuloy. Di ba mga kababayan? Kasi nga, ito yun. Sabi nga dito, bakit sabi? Nakahanda naman si BP Inday Sara daw. Pakinggan ninyo mga kababayan. Nakahanda naman si BP Inday Sara daw. January 29, 2026. So what is the possibility of dismissal? There is a great possibility of dismissing all of these three complaints. Wow. Great ha, hindi po yan hindi po maliit. Great po, greatest, greater malaking posibilidad mga kababayan na ma-dismiss lahat ito. Pag nakita na naman to ng Korte Suprema. Of dismissal. There is a great possibility of dismissing all of these three complaints. Wow. Sabi pa naman nakahanda ang legal team. Handa sila talaga. Ni Yung Vice legal President. Oo, palagi ko anong mga... Diba? Yan ang problema. Sa Oo, nagmamadali. If you fine. will recall, partner, 2 weeks ago, we were discussing this preparation of the impeachment complaint. We were exchanging opinions na sabi natin, dapat kung may magsasampa, kung magkakaibang grupo yan, closely they need to cooperate with one another. Sana. Carefully examine the law. Yes. Sana. Carefully study the previous decision of the Supreme Court. Para walang pagkakamali na magaganap in the event that there will be another impeachment complaint that will be filed against the Vice President. But look what happened now. Tatlong magkakaibang grupo nag-uunahan mag-file ng impeachment ngayon against the Vice President. Yun lang, partner. May technicality na naman dito. So ibig mong sabihin kapag kumilos na itong legal team ni Vice President Sara Duterte, posible sa sinasabi mo kanina? If I were part of the legal Oo. team, I would suggest to the Vice President file a dismissal of these three complaints. Oh. Ayan na mga kababayan. If I were part of the legal team of BP Sara Duterte, I will suggest to file the dismissal of these three complaints. May pang-apat pa. Idagdag mo na yung Duterte. Ayan na mga kababayan. Kaya kung ikaw nanonood ngayon dito sa aking channel, sa video ito, i-share nyo na itong video na ito. At mag-chill-chill na tayo. At i-suggest na rin natin kay BP Inday Sara. BP, ayan na Sa bagay mga kababayan, sabi nga kanina ni Attorney Rene Bueno, mabibigat na mga abogado po itong Fortun Narbasa, Hindi po ito basta-basta. Kaya sa malamang alam na nila ang gagawin nila ngayon dito. Kaya nga natatawa na lang at sabi nga ni Attorney Michael Pua ba yan? Hindi. Si Attorney Panilo, di ba? Yung anak ni Attorney Panilo din na mas okay nga sa kanila magsalitain nila si Madriaga kasi mas lalo patuloy na makakakuha sila ng ebidensya, 'di ba? Panlaban dito sa kanila. Kaya lalo silang lumubog mga kababayan, dinadagdagan lang nila ang kanilang kahihiyan. Sa bagay,
Mabilis na maiwasan mga kababayan kahiyan. Ganun lang ng konti na, ligpas na dito. Hindi na makakatama yun. Lumihis eh. Hindi ka tatamaan ng sintro kasi pagka gumanon, lihis yan! Lumihis yan! Hindi siya nagahaan ng tilit kasi sentro dito eh. Sentro sana, dito. Kaso gumanon, Ipapail ko talaga yun. Bakit? Syempre, ang una ko, lahat naman ng abogado, even in regular courts, no, ang una mong titingnan dyan, yung teknikalidad, saan mo sisilipin? O may error ba yung kalaban ko? Baka para mapadismiss ko siya. Oo. Okay, partner, eto, may tanong sa iyo si Call 45. Attorney, magandang gabi po. What if mag-file ulit sila, same complaint, sa February 6 or ibang group naman, may epekto po ba ang 1-year bar rule? Pag nag-file uli, like for instance, another group will be filing an impeachment complaint against the Vice President on February 6, that will be accepted by the Secretary General. Kasi wala naman, like for instance, kung the same group ang nag-refile, so they can refile it. Kaya nga lang, nakakahiya dito, file ka ng file tapos madidismiss. Parang nababawasan tuloy yung credibility mo as a lawyer na sugod ka na sugod para ka Andres Bonifacio. Yun lang. Eto, sabi ni Mario Nanali, Attorney, good evening po. Sabi po sa press con ng HOR, tatanggapin daw yung impeachment complaint from February 2 up to February 6. Kasi nga dahil sa pagpapalit din nung Supreme Court sa session days to calendar days. Pwede naman tanggapin, no? Hanggang February 6, actually hanggang February 7 or 8 pag may magpapil ng impeachment complaint, tatanggapin ng Korte Suprema yan for as long as it complies with all the necessary requirements, no, in filing an impeachment complaint. Ang problema nga lang dito sa nangyari kanina, no, wala namang sinasabing maliwanag ang Korte Suprema sa desisyon nito na ang filing of the impeachment complaint may start on January 15. Ang sinasabi ng desisyon, maliwanag na maliwanag sa dispositive portion, February 6 is the start of filing the impeachment complaint. Now, which will prevail now? The computation of the complainants or the decision of the Supreme Court? May definition as to the number of session days, but that is only a definition. But the Supreme Court did not tell us na January 15 ang start. Ang sinabi nila, February 6. Ayan mga kababayan, ang sinabi ng Korte, February 6. Yan na po yun. Bakit mo mas marunong ka pa sa Korte? Kaya maliwanag pa sa sikat ng araw mga kababayan, ito na ang mangyayari dyan ngayon. Same na same din ito. Abangan po natin ang panibago na naman na desisyon pag ito sa tingin ko lang mga kababayan, ito hula ko lang. Ang gagawin ni VP Inday Sara, antayin niya muna ito. Kasi bago yan mga kababayan, wait lang di ba may sinabi din kanina si attorney na ito ngayon, di ba, resist na hanggang May 4. So, maghahagilap na sila ngayon ng peperma para makakuha sila ng 1/3. So, itong 53, sinasapantahan na kalahati na ito doon sa 106 na maaaring maging 1/3. Nasapat na para ma-impeach si VP Sara at madala na nga ito sa Kongreso. Pero bago yan mangyari mga kababayan, mayroong pinagdududahan na ganito. Pakinggan na natin si Sir Admar at saka si Congressman Songtay. Naging post din ni Congressman Pulong Duterte na nag-iikot na ba, may pinapatawag ba mga chief of staff, may mga pinapangako na ba na ganito yung project, kung hindi ka tatalima, kung hindi ka susuporta sa impeachment, wala kang project at kung ano-ano pa kong. Well, maaring ganyan. Alam mo, as what happened nung previous impeachment, di ba, sinabi rin ni Congressman Toby Chanco dyan, na during the previous impeachment, may mga pinangakong mga proyekto na ibibigay if you vote in favor of yung the impeachment. Ngayon, ako wala naman lumalapit sa akin. Siguro hindi hindi naman ako naaalok ng anong project. Siguro more or less alam na siguro nila kung ano yung boto ko, kaya hindi tayo nilalapitan. But as far as my projects are concerned in my district, alam mo, meron tayong mga kagaya yung mga ini-endorso. So yan mga kababayan, ito daw di mo na si Charis ay nangangalap na daw po ito ng perma at nangangako daw ng mukhang 300 million yata o magkano ba?
mukhang magkano ba or project kung ano man. Parang katulad na rin naman to kay yung binulgar ni Congressman Toby Chanco na mukhang pinamunuan yata ni Charis, mga kababayan ngayon. Si Charis naman ang namumuno hanggang makarating sa sa March, sa May 4. So ako ito duda ko lang, mga kababayan. Analysis ko lang naman. Hula ko lang. Siguro pababayaan muna ni VP Inday Sara yan. Hanggat maghirap muna si Charis ngayon, mga mpanya. Magpangako na naman si Charis. Tingnan natin kung kakagatin ang pambubudol na naman ni Charis. Kasi sinasabi nila na di umano, ito daw si Charis ay mambubudol daw ng 300 allocations. Or kaya pag hindi daw bumuto, pabor sa impeachment ni VP Sara, ay mawawalan sila ng mga, yung nakagaan na, andun na po sa GAA budget nila, tatanggalin po sa kanila yun. Halimbawa, ikaw ngayon sa kang congressman, nilapitan ka ni Charis or kung sino man ang tao ni Charis, buboto ka sa impeachment kay VP Sara or hindi. Pag hindi ka bumoto, yung naka-assign sa'yo, naka-allocate sa'yo na ilang milyon, ilang bilyon na project mo dyan na nasa GAA na, talagang may ano na yan, kumbaga sabi pa nga nila, nakipangako na eh. Naipangutang na nga yung iba dyan eh. Hindi, totoo mga kababayan, siguro ganun ang nangyari dyan. Yung iba dyan, naipangutang na. Halimbawa, isa kang congressman ngayon. Ito wala pa akong binabanggit pero malamang reality to. Isa kang congressman ngayon, mayroon ka ng project na naumpisa na ipangutang mo na ngayon sa mga malalaking tawag nun, yung mga construction company, hardware, ganon. Naipangutang mo na siya. Pagkatapos ngayon biglang hihilain ngayon yung yung nakagaan na andun na sa GAA. Pag-release na lang ng pera. Wala na pong sabit yun. Pero yun ngayon ang ipapang hostage ni Charis. Wala pa akong pinapangalanan Sasabihin niya nga sa iyo, pag hindi ka pumirma, yung mga project mo yan, matitigil lahat yan, at yung mga inutang mo na, pinangutang mo na ng mga project mo, walang mangyayari dyan. Mag-aabono ka, ikaw magbabayad yan. Matitinggan ang project mo, lahat ng project mo dyan, mawawala pag hindi ka bumoto. Ngayon, pag ikaw ang congressman, ano mangyayari sa'yo? Liban na lang kung wala kang utang. Kung wala ka pang naumpisang project ba? Katulad ni Congressman Suntay, di ba? Wala talaga walang lumalapit sa kanya. Pero paano yun? Kung ikaw isa yung congressman, lalo kung talamak ka rin. Tapos na ipangako, anong gagawin mo? Perma na. Duda ko lang ito Hula ko lang yan. At ang isang hula ko, pag nakakuha na sila ng sapat na boto na 1/3 para dalhin na ito sa Senado, saka na ngayon magtutungo ang team ni VP Inday Sara, yung kanyang mga abogado, magpa-file na sila ng certiorari. Discretion, abuse of discretion. Katulad nga ng sinabi ni attorney. Yun yung kanyang tip kanina. Kung ako, sabi niya, kung ako yung abogada or abogado, part ako ng legal team ni VP Sara, magpa-file tayo nito ng grave abuse of authority or kanilang power or discretion. Ganun naman talaga, di ba? Pinatawag lahat, pati AMLAC. Di ba? Isang grave abuse of authority na yon of power. Inabuso nila. Pinatawag din nila yung BIR. Pinagsalita din nila si Madriaga na puro panay paninirang puri at puro fake news, puro mali. Kasi nungalingan pa nagsasabi. Iba, abuse, great abuse of discretion yun. Napakalaking abuso sa kanilang discretion, sa kanilang kapangyarihan. Ito yung sinasabi natin mga kababayan, na chill lang tayo pagdating sa impeachment ni VP Inday Sara. Kasi marami pa silang dadaanan. At makalusot man sila sa Congress, hindi rin sila basta-basta makakalusot sa Senado. Dahil tandaan po, 16 ang kailangan nila, 15 lang sila doon. At marami pa doon ang ayaw din sa impeachment. At marami din doon re-electionist. Kaya chill lang tayo mga kababayan. At ang isa talaga sa pinakamagandang kakampi natin, yung iniiyakan ni Tabi. Ano yun? Yung Supreme Court. Kasi nga, kung ikaw matino ka, kung ikaw hindi ka manlalabag, saan ka tatakbo? Kung hindi ka manlalabag sa batas, di ba sa alagad ng batas? Tama hindi. Pero kung manlalabag ka sa batas,
tatakbo ka palayo sa batas. Di ba? Tatakbo ka sa alagad ng batas kung ikaw ay manlalabag sa batas. Pero, kung tagasunod ka ng batas, lalapit ka sa batas. Logically speaking. Tama ba yan, mga kababayan? I-comment nyo sa baba kung ano ang inyong masasabi sa video ito. Hindi muna ako siguro mag-shoutout ha. Sunod na lang tayo. Pero pakishare nyo po mga kababayan dahil maganda po ito. At magiging chill-chill at relax-relax na po tayo. Anyway, may kunti pa tayong oras yata. Sige, 2 minuto. Tingnan natin mga kababayan, 2 minuto ha. Magbasa tayo ng inyong mga comment. Ayan. Hi, Sir Vimar, how love your watching your channel. Giggle and laughter is very contagious, sabi ni Lolita Pointon. Thank you. Hirap ng English eh. Hindi ako nakaintindi, sorry po. From Benguet, Duterte supporter, si Cristina Dangkeo. Yes, Oli Duterte, sabi ni Shirley Rihuso. Kuya Vimar, iba ang boses ni Saldico sa bagong video, baka AI nga, sabi ni Nansky Baker. Baka AI nga daw yon. Hello Sir Vimar, watching from Taiwan, Duterte po, sabi ni Rudali. Watching from Oman, sabi ni Maduna Carino. Kita nyo? Kung saan-saan talaga ang ating mga viewers. Oh. Vimar, solid supporter kami dito sa Caloocan, sabi naman ni Rosemary Batan. Oh, kita mo? Replying always idol from Canada everyday. Pinapakinggan kita while at work. Uy, thank you. Yumi Sao. Thank you sa mga laging nanonood at nakikinig kahit nagtatrabaho. Marami na rin ang napasahan ko sa videong ito. Sana ganun din ang gawin nyo para umabot sa milyon-milyon na sa tao buong mundo. Sabi ni Cirilo Valles. Thank you sir. Kaya naman pala nagtitrending ang video natin kahapon kasi ang daming pinasahan pala ni Cirilo Valles, no? Sir, dito kami sa Riyadh, Saudi Arabia. Yan, sa Saudi Arabia, from Liti daw siya. Solid Duterte, Jamila Carino. Ito naman isa, salamat sa iyo kuya, 1 taon hindi makasarili tulad ng iba dyan. Mabigyan lang ng pera at kunting ayuda, doon na sila. Sabi naman ni Lily Auri. Di pa po batas po, bawal po tumanggap ang isang kawani ng gobyerno o tumanggap ng regalo ng pera, Sir Vimar. Tama po kayo dyan, ma'am. Hi, sir. Alright mga kababayan, yan na muna pansamantala natin tatapusin ang ating video ngayon sapagkat mayroon po tayong Birada Aguila. Yan, no? Birada Aguila, guys. Punta kayo sa Birada Aguila mamaya ha. 2:00 ng hapon. Live po kami ang aking mga kasamahan. Okay? Mga kababayan, maraming salamat. At syempre pa, Pilipinas as always. Bye-bye.